Ako po si Lindon. 33 anyos na po ako ngayon. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nung ako'y 25 years old pala. At para maintindihan nyo ang kwento, uumpisahan ko ng magsalaysay. Boss Lindon, may naghanap sa'yo sa labas. Ang sabi ng isa sa mga kasamahan ko sa trabaho. Kaibigan ko siya. Siya si Ray. Matalik ko siyang kaibigan. At kababata ko na rin. Bale, magkasama kami sa trabaho. Mas mataas nga lang yung posisyon ko. Ha? Sino? Ang gulat na tanong ko sa kanya. Ay sus, bro, nagmamaang-maangan ka pa eh. Si Linda, yung kakambay ni Loida. Si Loida na crush mo. Sayang nga lang eh. Dahil si Loida nga ang crush mo pero si Linda naman ang nagkakagusto sa'yo. Bro, mamili ka. Yung taong patay na patay sa'yo o yung taong kinababaliwan mo? Ang nakangising wika ni Ray na para bang nangiinis lang. Baliw, sira ulo ka talaga, Ray. Ang dami-dami mong alam. Malamang, si Linda yung nandito sa Pilipinas. Alam mo namang nasa ibang bansa si Loida, hindi ba? At hoy, yung bunganga mo kung ano-ano yung mga lumalabas dyan. Magkaibigan lang kami ni Linda. Ang sagot ko naman. Magkaibigan? Siguro nga, kaibigan lang para sa'yo. Siya kaya, bro? Alam mo, yung nakikita kong ginagawa niya ngayon, higit pa sa kaibigan niyan. Araw-araw siyang nagluluto ng pagkain, nadaig pa niya ang isang misis. Alam mo, hindi biro ang effort na ginagawa niya para sa'yo. Bakit? Hindi mo ba nararamdaman? Or mapansin man lang yan? Kami ang nakakakita sa ginagawa niya. Nahahalata na namin na may gusto sa'yo. Manhid ka ba? Yung pinapakita at yung mga kinikilos ni Linda, hindi na yun normal, bro. Sige na, puntahan mo na si Linda, yung kaibigan mo. Kaya na pa kasi sa labas, hinihintay ka na. Baka mamaya, nainip na yun. Ang seryosong wika ng kaibigan kong si Ray. Sa mga sinabi niya, hindi na ako nakasagot pa. Inisip ko lahat. Tama nga siya. Kung walang pagtingin si Linda sa akin, hindi na sana siya mag-aaksaya ng oras para sa akin. At lingid sa kalaman ni Ray, hindi lang yung pagbibigay ng pagkain ang ginagawa ni Linda. Tuwing weekend kasi, pupunta siya sa boarding house para labhan yung mga damit at yung mga kumot ko. At take note hindi siya tumatanggap ng anumang bayad. Ako naman, hindi ko naman yun binibigyan ng mali siya. Hindi ko naman lubos akalain na nahulog na pala ang loob niya sa akin. Schoolmate ko si Linda nung high school pa lang kami. Nakilala ko naman ang kambal niya na si Loida nung magkasabay kaming puypila sa kantin. Hoy, Linda, akala ko ba hindi ka pupunta dito? Tapos, heto ka ngayon. Mas nauna ka pa sa akin. Ang gulat na sabi ko. Ha? Linda? Hoy, mister, for your information hindi ako si Linda. Anong sinasabi mo? Bangag ka ba? Yabang mo Umasta ka, akala mo kung sino ka. Ang galit na sagot naman niya.
Hoy Linda, hoy ka din. Tumigil ka nga dyan. Ang wika ko. Hoy mister, ikaw ang tumigil. Tigil-tigilan mo ang kaibigan namin. Ang sambit ng mga babaeng palapit sa amin. Loida, sa tingin ko, wala nang dahilan pa para magtagal tayo dito. Lumipat na lang tayo. Ang masungit nilang sambit. Ikaw kasi lalaki ka eh. Nakakasira ka ng araw. Diyan ka na nga. Ang sambit ng babaeng tinawag nilang Loida. Nagtataka ako sa mga sinabi nila. Kaya, hindi na ako nakasagot pa. Ang ginawa ko na lang noon, hindi na ako bumili. Tumakbo na ako pabalik sa classroom namin. Nung nakapasok na ako sa classroom, nakita ko si Linda. Masayang nagkikipag-usap sa mga kaibigan niya. Linda, nandito ka? Nakita lang kita kanina, dun sa kantin. Oh, teka, hindi na sila yung mga kasama mo. Ang nagtatakang turan ko. Tumawa silang lahat dahil sa sinabi ko. Lindon, uminom ka muna ng tubig. At halatang pagod na pagod ka oh. Yung nakita mo sa kantin, hindi ako yon. Ang wika ni Linda. Ha? Hindi ikaw yun? Sino yun? Ang pagputol ko sa kanyang sinasabi. Makinig ka muna kasi. Si Loida yun. Kakambal ko. Kakatransfer lang niya. Dati, nakatira siya sa puder ni Lola. Pero, nung lumipat ng bahay si Lola, bumalik na siya rito. Ang sagot niya. Grabe ka naman, Linda. May kambal ka pala. Bakit? Bakit hindi mo lang nabanggit yan sa akin? Ang pagtatampong, sabi ko. Jesus! Nagtatampo siya. Sorry na. Ang wika niya. Mula nung nakita ko si Loida, agad na akong nagkagusto sa kanya. Ang alam ko noon, puppy love lang yung nararamdaman ko para sa kanya. Pero, hindi pala. Nung nasa kolehiyo na kami, siya pa rin yung gusto ko. At yung simpleng crush lang noon, naging love na. Oo, nagmahal ako ng one-sided lang. Hindi alam ni Loida na mahal ko na siya. Maraming nagkakagusto sa akin. Sa katunayan, sila na yung lumalapit. Pinipilit ko ring ibaling na lang sa iba ang nararamdaman ko. Kaya lang, kahit anong gawin ko at kahit pilitin ko ang sarili ko, si Loida pa rin ang gusto ko. Pagka-graduate ko, nakahanap agad ako ng trabaho. At ang pinakamaganda sa lahat, malapit lang yung pinagtatrabahuan ko sa bahay ni Loida. Ilang taon din na hindi ko nakita ang kambal. Pagkalipas ng halos 3 taon, si Linda na lang ang nakita ko. Tinanong ko kung nasaan si Loida. Nasa ibang bansa na raw. Isa siyang nurse. At isa sa mga kamag-anak nila ang tumulong sa kanya. Sinasariwa ko ang nakaraan nung naramdaman kong may tumapik sa balikat ko. Lindon, are you okay? Ang tanong niya. Sa pagtabik ni Linda sa balikat ko, doon na lang bumalik sa katinoan ang aking pag-iisip. At dito ko naalalang naghihintay na pala si Linda. At heto na nga, nakapasok na siya. Linda, anong ginagawa mo dito? Ang kunwari tanong ko sa kanya. Kahit alam ko na ang sadya niya. Lindon, parang ang lalim naman yata ng iniisip mo. Anong nangyayari sa'yo? Ang sagot ni Linda. Ha?
Busy lang ako, Linda. Ikaw naman. Itong mga papeles na ito, oh. Problema ko tong mga to. Ang wika ko. Ganun ba? Akala ko pa naman ako ning iniisip mo eh. Ang wika naman niya. Nagtataka ako sa sinabi niya. Linda, anong ibig mong sabihin? Ang seryosong saad ko. Lindon, nakalimutan mo na ba? Kaarawan naming bukas. Ito pang isang dahilan kung bakit nandito ako eh. Ito nga palang pagkain mo. Magluluto ako bukas. Punta ka ha? Konting salo-salo lang naman ang turan niya. Oo nga pala. Advance happy birthday, Linda. Ang wika ko. Salamat, Lindon. Sige na. Hindi na ako magtatagal. May asikasuhin pa kasi ako. Ang sagot naman nito. Umalis na nga si Linda at ako naman, inumpisahan ko ng lantakan ang pagkaing bigay ni Linda. Wow, bro! Mukhang ine-enjoy mo yata ang pagkain dyan sa bigay ng admirer mo ah. Ang pangaasar na sambit ni Ray. Hay nako Ray, ikaw naman eh. Nandito ka na naman, nangaasar. Ang mabuti pa, samahan mo ko dito. Masarap tong mga pagkain. Ang sagot ko naman. Bro, mag-ingat ka ha. Baka mamaya, may masamang balak yan sa'yo. Doble ingat bro. Ang sabi ni Ray. Bro, mabait naman si Linda. Kahit ganun yon, ang wika ko. Sige bro, bahala ka. Basta, huwag mong kakalimutan yung paalala ko sa'yo. Mag-ingat ka at doblehin mo yung pag-iingat. Ayaw ko ding may masabi ka sa akin pag may masamang mangyari sa'yo. Baka mangyari ang kinakatakutan ko, ang turan ni Ray. Makahulugan at talagang may ibig sabihin yung mga sinabi ni Ray. Pero hindi ko na lang yun pinansin pa. Ang iniisip ko pa nga nun, baka naiinggit lang yung kaibigan ko sa akin. Paano ba naman kasi? Daig ko pa ang magkaroon ng katulong dahil sa ginagawa ni Linda. Ipinagkibit balikat ko lang yung mga sinabi ni Ray. Hanggang dumating na ang kaarawan ni na Linda at Loida. Hindi ko makakalimutan itong araw na ito. Paano ko ba makakalimutan kung ang araw na ito ay ito na pala ang umpisa ng kalbaryo ng buhay ko. Yung araw ng kaarawan nila ay nagkataon nun na day off ko. Kaya maaga pa lang napasugod na ako sa bahay nila. Sa katunayan, nakausap ko pa nun si Loida. Dahil pagdating ko sa bahay nila, masayang nag-uusap ang magkambal. Pagkatapos ng pag-uusap na yun, kinikilig ako ng sobra-sobra. Dahil syempre, nakausap ko si Loida, ang taong naging dahilan kung bakit wala pa akong jowa. Masaya kaming nagtulong-tulong para sa handa nila. 1 PM na nung nakahanda ng lahat. Hinihintay kong may mga dumating pa, pero wala silang bisita maliban sa akin. As in, ako lang talaga. Nahiyaman ako, pero nandun na ako eh. Pagkatapos naming kumain, umalis ang mga magulang at kapatid ni Linda. May pupuntahan daw sila. At kami lang dalawa ni Linda ang naiwan sa bahay. 3:00 ng hapon, nung naayos na namin ang mga kalat. Magpapaalam na sana ako nung nagyaya si Linda na mag-inuman daw kami. Anong sabi mo, Linda? Iinom tayo? Kailan ka pa natutong uminom? Ang pagkakalam ko kasi,
Good girl ka, ang wika ko. Halang OA mo naman. Ngayon lang naman eh. Sige na Lindon, doon tayo sa kwarto. Para hindi nila makita. Baka mamaya, ano pang isipin ng mga marites sa paligid? Ang sagot naman nito. Tutol sana ako sa sinabi niyang doon muna kami sa kwarto niya. Kaya lang, may point siya. Ayaw ko ring magkaroon ng issue, kaya pumayag nga ako sa sinabi niya. Nag-inuman kami sa kwarto niya at sinabayan ko ang gusto niya. Hindi naman siguro masama kung pakisamahan ko siya. Tutal, kaarawan naman niya. Nilak niya ang pinto. Pati yung mga bintana, nakasarado na. At habang nasa kalagitnaan ang aming pag-iinuman, kakaiba na ang mga kinikilos niya. Lindon, okay lang ba kung pumikit ka muna? Magbibihis lang ako. Ang nakangiting sabi niya. Magbibihis ka? Buksan mo yung pintuan. Lalabas na lang ako. Uuwi na ako. Linda, medyo nahilo na kasi ako eh. Ang sabi ko. Pikit? Magpapalit lang eh. Ang wika niya. Alam kong lasing na si Linda, kaya gusto ko na siyang iwan. Kaya lang, naka-double lock ang pintuan. O sige na, magpalit ka na. Pipikit na ako. Ang turan ko. Pumikit na nga ako at narinig kong bumukas ang cabinet. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsalita na si Linda. Open your eyes. Tapos na ang masayang wika niya. Dinilat ko na nga ang mga mata ko at laking gulat ko nung nakita ko ang suot ni Linda. Manipis na night dress at walang ibang tumatakip sa katawan niya kundi yun lang talaga. Kaya naaninag ko ang kabuuan ni Linda. Maganda din si Linda. Sexy at morena. Linda, anong ginagawa mo? Bakit ganyan ang suot mo? Ang tanong ko. Tinakpan ko pa ang mga mata ko. Lindon, pwede ba? Huwag mong takpan ang mga mata mo. Bakit? Ayaw mo bang tingnan? Lindon, come on. Ang sagot niya. Lumapit siya sa akin at tinanggal niya ang kamay ko. Linda, ano kasing ginagawa mo? Ang tanong ko sa kanya. Kaarawan ko ngayon, Lindon, kaya please lang naman kahit ito na ang regalo mo sa akin, ang sagot niya. Linda, pwede ba? Huwag kang praning. Hindi pwede ang iniisip mo, yung binabalak mo, ang wika ko. Lindon, mas gugustuhin ko ng mapraning. Kasi naman malaman ko na may GF ka. O siguro nga, bakit? May GF ka na ba? May lumalandi na ba sa'yo? Ang galit, nasambit niya. Linda, wala akong GF. At mas lalong walang lumalandi sa akin. Sa katunayan kasi niyan, Linda, si Loida ang gusto ko eh. Sorry, pero siya talaga yung mahal ko. Siya yung babaeng pangarap ko na makasama habang buhay, ang turan ko. Lindon, wala naman dito si Loida. Di bale, magkamukha naman kami. Isipin mo na lang, ako si Loida. Kahit masakit yun para sa akin. Sige na, Lindon. Dahil sa sinabi ni Linda, si Loida nga ang iniisip ko. Pati yung pagbigkas ko sa pangalan ay si Loida ang sinasabi ko.
Dahan-dahan kong hinawakan ang mukha ni Linda at talagang iniisip ko si Loida. Dahan-dahan kong hinalikan ang kanyang labi. Habang ginagawa ko yun, naging malikot na rin ang mga kamay ko. Unti-unting uminit ang kwartong yun at ganun na din ang ingay. Buong puso kong inangkin si Linda na si Loida ang nasa isip ko. Pagkatapos ang nangyari, magkayakap kaming natulog ni Linda. Kinabukasan, halos hindi ako makagalaw dahil sa yakap ni Linda. "Lindon, my love, gising ka na pala," ang sabi niya. "Linda, mali ito eh. Uuwi na ako." Ang tatarantang sabi ko. "Sige, Lindon, mag-iingat ka ha." Mabilis kong sinuot ang mga damit ko. Nung naayos ko ng sarili ko, tumakbo na ako para buksan ang pintuan. Pagbukas ko sa pintuan, nakita kong nakaupo sa sala ang mga magulang at kapatid ni Linda. "Oh, iho, buti naman at gising ka na. Tawagan mo na yung mga magulang mo at pag-uusapan na natin ang inyong kasal. Hindi kami papayag na pagkatapos mong tikman ang anak namin, baliw wala na lang ang lahat. Sige na, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Tawagan mo na sila." Ang galit na sabi ng ama ni Linda. "Tito, sandali lang ho. Magpapaliwanag po ko," ang sagot ko. "Magpapaliwanag? Iho, ano pa ang dapat mong ipaliwanag? Lalaki din ako. Alam kong may nangyari na sa inyo, kaya kung ayaw mong magdemanda kami, panagutan mo ang anak ko." Ang nanggagalaiting sabi ng ama ni Linda. Gusto kong sabihin sa kanilang nangyari, pero mas pinili ko ng manahimik. Tinawagan ko ang mga magulang ko at agad silang pumunta sa bahay ni Linda. Pinag-usapan ang kasal at ang gusto nila, gaganapin na yon sa lalong madaling panahon. Natakot silang baka daw mabuo ang ginawa namin ni Linda. Pagkatapos ang pagpaplano sa kasal, narinig kong uuwi daw si Loida, ang babaeng mahal na mahal ko. Parang bumagsak ang langit sa akin. Dahil sa problemang kinakaharap ko, tinawagan ko ang kaibigan kong si Ray. Pero hindi sila pumayag na ako lang mag-isang makipagkita sa kaibigan ko. Daig ko pa ang may bodyguard. Humingi ako ng privacy sa mga kapatid ni Linda at hindi naman nila ipinagkait yun. "Bro, anong nangyari?" ang tanong ni Ray. Baka sa mukha nito ang pag-alala. "Bro, anong gagawin ko ngayon? Alam mong hindi siya ang gusto ko. Si Loida ang gusto at mahal ko, bro. Ano tong pinasok ko?" Ang mangyak-ngyak na sabi ko. "Bro, wala na. Wala ka nang magagawa. Ito na nga ba ang kinakatakutan kong mangyari? Isang patibong ang nangyari, bro. Kasabwat ang pamilya ni Linda. Hindi mo man lang ba naisip? Umalis silang lahat. At bakit pumayag kang makipag-inuman sa kwarto ni Linda? At bakit nung sinabi mong uuwi ka na, hindi ka man lang niya pinigilan? Dahil alam niyang nasa labas na ang mga magulang at kapatid niya. Nahulog ka sa patibong, bro. At kung bakit nila ginawa ito, yon ang dapat mong tuklasin. At syempre, malalaman mo lang ang lahat kung pumayag ka sa gusto nilang mangyari." Ang wika ni Ray. "Bro, tama ka. Wala na. Wala na nga akong magagawa. Kaya, kahit labag sa kalooban ko, papayag na ako. Bahala na.
Basta ang mahal ko, si Loida. Wala nang iba, ang sagot ko sa kanya. Anong iniisip mo, Lindon? Ang tanong niya. Basta bro, malalaman mo din ang wika ko. Pagkatapos ang pag-uusap namin ni Ray, bumalik na kami sa bahay nila Linda. Pumapasok pa rin ako sa trabaho at yung mga kapatid ni Linda ang hatid sundo ko. Hindi madali ang naging buhay ko sa poder nila. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating na nga si Loida. Sobrang saya ko nung nakita ko siya. At parang nawala yung sobrang sakit na hinanakit ko sa pamilya na yun. Sa araw ng kasal namin ni Linda, napansin kong matamlay siya. Linda, anong nangyayari sa'yo? Ang tanong ko. Naku Lindon, hayaan mo lang si Linda. Masaya lang yan, ang sabat ni Loida. Matamis na ngiti ang sagot ko sa sinabi niyang yun. Naging maayos naman ang aming kasal. At ang labis kong kinagulat nung sabihin nilang uuwi muna si Linda sa probinsya. At si Loida naman ang makasama ko. Nagtataka ako kung bakit nila nasabing si Loida ang makasama ko. At yun na nga, sinabi nilang hindi na raw babalik pa si Loida sa ibang bansa. Dito ko nalaman ang totoong dahilan kung bakit sila pumayag sa gusto ni Linda. Lindon, pwede ba tayong mag-usap? Ang tanong niya. Sige ba? Mag-uusap lang pala ang sagot ko. Alam kong nagtataka ka kung bakit tila ba nahulog ka sa patibong. Yun kasi ang hiling niya. Bago man lang mamatay. May breast cancer ang kambal ko. Ibig sabihin nun, may taning na ang buhay niya. Labag sa kalooban namin ang hiling niya, pero mahal na mahal namin siya. Salamat ha, dahil binigay mo ang huling hiling niya. Alam naming hindi mo siya mahal, pero ikaw, mahal na mahal ka niya. Sobrang mahal ka niya. Ang malungkot na sabi ni Loida. Sorry ha, talagang hindi ko siya mahal. Dahil ikaw ang mahal ko. Ikaw lang ang sagot ko. Sa sinabi kong yon, nagkatitigan kami ni Loida. Ang babaeng matagal ko nang pinapangarap. At hindi namin namamalayan na nag-init na kaming pareho. Oo, kapatid ng asawa ko, pinatos ko. Hindi naman siguro malaking kalabisan kung sundin ko naman ang puso ko. Pagkatapos ang pangyaring yun, nilihim namin ang aming relasyon. Ilang buwan ding nakipaglaban si Linda sa kanyang sakit, pero hindi niya kinaya. Namatay din siya. Sa pagkamatay ni Linda, malayang-malaya na ako. Pagkalipas ng 2 taon, lumantad na kami ni Loida. Tanggap naman nila ang naging pasya namin. Sa ngayon, mag-asawa na kami ni Loida. May mga anak na kami at sa awa ng Diyos, nasubukan ko din kung paano maging masaya. Sa kabila ng nangyari noon, kung miserable man noon ang naging buhay ko, sa pangalawang pagkakataon, masayang-masaya na ako. Talaga sigurong kami ni Loida ang para sa isa't isa. At dito ko na po winawakasan ang kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Lindon.